Yan, good morning na naman ulit. No? So, ngayon ay Friday, May 21. Medyo malakas yung ulan dito sa Cagayan de Oro City kanina, madaling araw, tsaka early in the morning. Hanggang ngayon, makulimlim pa rin sa labas. No? So, baka may ulan pa rin hanggang mamaya. Pag umulan yata, yun yung time na masarap tumambay sa bahay, tsas magkakape-kape lang. And then, magmuni-muni. No? So, ewan ko sa inyo, no, pag umuulan, naisip ko talaga, hydrology, filtration rate, rainfall intensity, char lang, biro lang, no? Iniisip natin yung mga, yung mga baha-baha, kasi parang, dito sa Cagayan de Oro City, naka-experience na tayo ng medyo malaking dilubyo dito noong 2012, no, sa Bagyong Sendong. So, yun, para sa mga nakatira sa malapit sa ilog, sa mga mababang lugar. So, doble ingat po and laging makinig sa forecast ng Pag-asa. And then, yun, sa mga balita-balita. No? And then, yun lang, no? Dapat laging alerto po tayo. No? So, yun. Swak na swak lagi yung mga pinag-uusapan natin dito sa hydrology na po mga ganitong season or time na ng taon. No? Palapit na tayo sa June, July. So parang dahan-dahan na tayong umaalis ngayon sa summer, no? Sa May. So magsa-start na yung medyo maulan natin na season. So anyway, ngayon pag-uusapan natin yung evapotranspiration. So part pa rin siya ng hydrologic losses natin, no? Sa system, palabas pa rin yung evapotranspiration. So nag-iisang input lang talaga natin sa hydrologic cycle ay yung precipitation, no? Tapos napupunta siya sa kung saan sa mga storage. Tapos, yun, na-divide siya into evapotranspiration, yung discharge papuntang ilog, nag-infiltrate papuntang groundwater. So, yun. Yan yung mga nangyayari sa evapotranspiration. So, sa video ngayon, sa lesson natin ngayon, pag-uusapan natin yung definition ng evapotranspiration, tsaka yung methods kung paano siya makalculate. And then, yun. So, simulan na natin sa definition. Evapotranspiration is the sum of evaporation from land surface plus transpiration from plants. No? So, siguro narinig niyo na yung evaporation. No? So, science class natin sa elementary or sa high school. So, yun lang naman yung phase change galing liquid into water vapor or gas. No? Kung water vapor. No? So, ibang liquid, magiging gas lang na form. So, ganyan yan. No? Yung steam dito sa kape, yan yung parang representation ng vapor kasi mainit yung kape, nag-absorb ng energy yung liquid, yun, nagiging gaseous yung form niya. No? Dito rin sa sabaw. No? Para yung masarap to pag tag-ulan, no? Kape tsaka sabaw, bulalo or ano ba, no? Lauya. Anyway, yan yung evaporation. No? And then yung transpiration, ito naman yun sa plants. So yung plants natin sa stomata nila, nagre-release sila ng water vapor din, no? Sa plant. So, parang example dito, ito ay buhay na, buhay na tanim to, no? Nakapaso, o nakapat. So, anong tanim ba to? Parang mukhang sili, no? So, dito, pag kino-cover siya ng plastic, makikita na nagmo-moist yung plastic, no? So, ibig sabihin, yung moisture na yun, galing yun sa leaves ng plant natin. Tapos, nilalabas nila through the process of transpiration, okay? So, kasi yung watershed natin o yung paligid natin, hindi naman yan puro land surface lang. No? Hindi yan puro pavement, hindi yan puro lupa, hindi yan puro dagat or ilog. Lalo na sa mga bulubundukin, no? Sa mga upstream part ng ating watershed, malaking bahagi niyan is covered with vegetation or mga forest. So, kailangan i-consider natin both evaporation, yung tinatawag natin na nasa land surface, tsaka yung transpiration from the plants. Okay? So, yung total niyan, yan yung tinatawag natin na evapotranspiration. Okay? So, maraming factors na makaka-affect ng evapotranspiration. No? First, energy availability. So, isa lang yung energy source natin for the hydrologic cycle, yung init ng araw, no? Yung energy from the sun. So, pag mamaya i-discuss natin, no? Pag malapit ka sa equator, sa tropics, kung saan concentrated yung energy ng araw, mas mataas yung evaporation na rate. No? And then, meron tayong humidity gradient.
Ang humidity is yung presence ng water vapor sa atmosphere. Pag sinasabi nating medyo humid yung lugar, ibig sabihin mataas yung content na water vapor ng atmosphere. So, ibig sabihin medyo parang mainit yung feeling natin pero hindi tayo pinagpapawisan, no? Kasi yun, hindi na kayang i-accommodate ng atmosphere yung additional water vapor. Kasi yun nga, parang puno na siya, saturated. Meron tayong tinatawag na saturation ng atmosphere, no? Meron din tayong tinatawag na relative humidity. Yung relative humidity naman, ratio siya ng actual na content na moisture ng atmosphere over yung amount of water vapor at saturation. So, ibig sabihin, kung meron kang 10%, kasi ratio siya, no, naka-percent or naka-decimal. Pag sinabi mong 10% relative humidity, ibig sabihin, 10% pa lang ng 10% pa lang nung kaya ng atmosphere yung laman niya, no? So, pag sinabing 100% relative humidity, ibig sabihin, saturated na yung atmosphere natin, okay? Yun lang, no? Relative humidity, isa ring measure yan para malaman natin kung saturated na. Kung saturated na, yun na yung magsa-start na yung process ng condensation kasi mag-cool down na yung temperature, no? So, humidity, yun, no? Pag maraming water vapor, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng maka-accommodate ng additional water vapor. So, yung mga sinasampay natin, hindi matutuyo yan, no? Kasi, yun, hindi na mag-evaporate yung moisture. Kaya, para sa atin, mainit yung feeling natin, pero hindi naman tayo pinagpapawisan, no? Lalong mainit yung na nararamdaman natin, no? Kasi hindi nalalabas dahil sa pag-sweat, no? Hindi tayo nakaka-perspire, nakaka-sweat. So, yun yung pag sinasabi natin humid yung panahon. Excuse me. Wind above surface, di ba napapansin natin kahit na walang araw, minsan yung mga sinasampay natin, natutuyo pa rin kahit dahil sa hangin, no? Yung mga isla, for example, Camiguin, na nakapapalibutan ng dagat, tas mahangin, napapansin ko pag nasa Camiguin ka, sandali lang na natutuyo agad yung mga sinasampay, no? So, yun yung effect ng wind, no, na nabi-break niya kasi yung surface tension ng moisture mo. So, parang instead na magkukumpul-kumpul yung mga water molecules dahil dun sa hangin, nabi-break niya yung bond na yun. So, nagkakahiwa-hiwala yung water molecules tapos mas mabilis sila nakaka-evaporate, no? So, yun yung ng wind. So, dalawang reasons lang yan para mag-evaporate yung water molecules. Yung tinatawag natin na energy from the sun, yung radiation, tsaka yung aerodynamic na aspect naman, no? Yun sa hangin. Okay? So, equation natin mamaya, papakita natin, combination siya ng radiation tsaka ng aerodynamic na mechanism na para mag-evaporate. Water or moisture availability. Siyempre, pag walang water, walang moisture, walang ma-evaporate. No? So, kung tuyong-tuyo na talaga yung land surface mo, so, siyempre, bababa na rin yung rate ng evapotranspiration na kasi wala na siyang presence of water. Okay? Ito naman, vegetation. So, napapansin natin, ito yung parang factors affecting both plants and land surfaces. Ito parang specific ito sa mga plants natin, no? Vegetation, stomatal resistance, soil characteristics, and plant maturity. So, vegetation, pag marami kang presence of vegetation, mataas yung transpiration, okay? So, yun yung parang mas malaki na idadagdag niya sa total na evapotranspiration ng isang area. Minsan naman yung vegetation, lalo na yung malalaking puno, forest, nakaka-provide sila ng shade. So, pag lilim, medyo natatrap yung energy ng araw niyan. Pag lilim, di masyadong mainit. So, yun, di masyadong yung evaporation din. No? Stomatal resistance, kasi parang iba-iba daw ng mechanism ng transpiration yung mga plants, no? Depende sa type ng plants. Kaya merong ganitong factor din, no? Soil characteristics, kasi iba-ibang soil, iba-iba din sila ng infiltration capacity, so iba-iba sila ng... kasi pag infiltration capacity, nag-i-infiltrate yung tubig sa ilalim ng soil. So, nagsastore sila ng tubig, which they provide sa mga plants. So, pag konti lang yung nasa-store, konti lang yung nakukuha ng plants. So, meron na siyang factor na binibigay dun sa
rate ng evapotranspiration. Plant maturity naman, kasi ang, di ba, pag cropping season, for example, corn, yung mais, di ba, nagsisimula yan sa seedling, tapos palaki na palaki hanggang sa pwede nang i-harvest, no? So, sa plant maturity, nagbabago kasi yung crop, water requirement ng isang crop, no? So, pag seedling pa lang, medyo konti lang din yung kailangan niya na tubig para tumubo kasi syempre, konti lang, maliit pa lang siya, no? So, habang papalaki ng papalaki, habang parang tao lang din yan, no? Parang pag sanggol ka pa, hindi ka pa masyadong nakakaubos ng 1 litrong tubig, no? Pag malaki ka na, lalo na pag marami kang ginagawa, so 2-3 litrong tubig yung kaya mo nang ubusin, no? Pag matanda ka naman, medyo nagde-degrade na rin yung ability mo para makakonsume ng maraming tubig. So, ganun pa rin yan sa plants. Pag malapit na siyang i-harvest, parang ang curve kasi ng water requirement ng crops. Pag maliit pa, pataas pa ng pataas yung water requirement. Tapos, at maximum, yun yung parang middle age, bale na maturity ng plants. Tapos, bababa naman yan pag tatanda na. So, parang tao lang talaga, no? Yung water na requirement ng isang tanim, no? So, ito yung mga factors affecting evapotranspiration. Dito sa right side, makikita natin yung isang distribution, no? Map ng distribution ng evapotranspiration worldwide, no? So, makikita nyo, ang evapotranspiration is dependent or relative sa latitude, season of the year, time of day, and cloud cover, no? So, latitude, kung napapansin nyo, mas mataas yung evaporation dito sa tropics, no? 2,400 mm annually. Kasi yan, concentrated yung init dito sa tropics or sa malapit sa equator, tropical countries, compared dito sa malapit sa poles, no? Sa north at south na pole. Kaya mas mainit dito, mas mataas din yung evapotranspiration nila. Season of the year, like for example dito sa Philippines, meron tayong summer at wet na season. So pag summer, mataas yung evapotranspiration rate kasi grabe yung init, no? Compared sa wet season natin, okay? Time of day, syempre pag tanghali, pinakamainit na time ng araw, tsaka sa gabi, hindi na masyadong mataas yung evaporation compared din sa noon time, no? Sa tanghali, sa araw. And cloud cover, minsan pag cloudy yung atmosphere, hindi masyadong nakaka-penetrate yung energy ng araw, so makulimlim or yun, pag may palapit na naulan, di ba? Hindi siya masyadong mainit kasi doon dahil sa cloud cover. So, ito yung mga factors na affecting evapotranspiration. Dito naman tayo sa methods in estimating evapotranspiration. First, meron tayong catchment water balance. So, kung water balance, para ka lang nag-o-audit niya, no? Kunwari, binigyan ka ng baon 50 pesos. 50, so may pamasahe ka 10, balikan, 20. So, tas pagkain, snack siguro, mga 20 din sa 10. Tas meron kang natitirang 10 pa pang load. So, ganun, no? Mag-audit ka ng isang bagay, no? Kung saan-saan sila napupunta. So, yun yung balancing o auditing. Pag sinasabi natin catchment water balance, saan napupunta yung input natin na precipitation? So, anong percent ng precipitation natin nagiging evapotranspiration, nagiging runoff, nagiging recharge papuntang groundwater, okay? So, balikan natin yung hydrologic cycle natin. Yung input natin dito talaga is precipitation, no? So, yan, yung water balance lang, ini-audit lang natin kung saan-saan napupunta yung precipitation natin, no? So, nagiging evapotranspiration, that's a loss, kaya negative. Yung Q natin as runoff, napupunta dito sa ilog, sa dagat. So, that's another negative. Tapos, yung recharge natin, R, ito yan, groundwater recharge, napupunta sa aquifer natin, which is another loss from the system. So, yung tinitingnan natin dito is catchment. So, ibig sabihin, yun yung nandito sa surface natin, no? Yung drainage area, bali ng isang watershed. So, itong delta S, your change in catchment storage, kasi yung storage natin, meron na yung laman, kunwari, meron na yung laman bago pa umulan, no? Kasi may tubig tayo sa rivers, dito sa mga lakes or ponds na present sa watershed. So, meron ka ng laman, meron ka ng storage, meron kang storage na may laman na tubig, no? Tapos, for example, umulan, so nadagdagan ng tubig, pero, what if konti lang yung ulan, tapos ang laki ng evapotranspiration, so magiging negative yung change of storage mo. Parang ganun, no? So, what if naman pag hindi ka masyadong
mataas yung evapotranspiration mo dahil doon sa factors na kanina. Pero ang ano ba tawag dun? Sobrang lakas ng ulan. So, pwedeng positive yung ulan kasi konti lang evapotranspiration, tapos konti lang napunta sa rivers, sa ocean, konti lang din napunta sa groundwater. So, ibig sabihin, positive naman yung change of storage. So, ganun lang, no? Parang balde, tapos binutasan mo. So, kapag mas malakas yung input mo na water kaysa dun sa mga tagas, so, positive yung change of storage. Lalaki pa rin yung storage ng balde, no? Pag, for example naman, mas konti yung input mo na tubig, tapos mas marami yung lumalabas, yung tumatagas. So, yung original storage mo, bababa. No? So, that's a negative change of storage. So, yan yung catchment water balance. So, for example, meron tayong data on precipitation, meron tayong data on how much water is coming out from the catchment, tapos meron din tayong data on groundwater, tapos meron din tayong data on the storage change. Makukuha natin yung evapotranspiration. So, yun yung water balance. Kukunin mo yung ibang components, tapos i-compute mo yung missing na component. Okay? Kaya lang, madalas natin ginagamit actually yung water balance para makuha yung R. Kasi parang ito yung groundwater recharge, ito yung mas mahirap i-quantify kasi mas mahirap kunin yung data sa ilalim ng lupa kaysa sa surface. No? Kasi pang evapotranspiration, makukuha, meron na kasi tayong mga sensors for radiation, meron na tayong sensors for yun, kung mga wind, di ba? Meron pa na mga measure ng wind velocity, mga radiation, mga ganun. So, mas madaling makuha yung parameters ng evapotranspiration kaysa groundwater recharge. So, madalas, ito naman, measure lang natin to sa weather station. Ito naman, pwede natin i-measure sa outlet ng river, di ba? Gamit ng mga velocity or flow meters. So, parang mas madalas yung water balance na kukuha natin para kunin si R. Pero, kung meron tayong data on R, pwede natin kunin yung ET. So, actually, pwedeng gamitin yung water balance para makuha isa-isa yung mga components natin. No? Provided na nakuha din natin yung ibang components. Okay? Mas madalas lang talaga siya na ginagamit para makuha yung R. Kasi, yun nga, ito yung may mas limited na data na available. Okay? So, yan yung catchment water balance. Second ay yung tinatawag natin na Penman-Montiath equation. Actually, may Penman lang. Pero ito yung, I think, mas common na method, no? Which is from FAO. Mamaya, ibibigay natin yung link. Kasi medyo parang maraming usapin dito, no? Dito sa method na to. Medyo comprehensive kasi yung approach niya. So, maraming gumagamit, no? So, meron tayong tinatawag na crop evapotranspiration under standard conditions. Tapos meron din tayong crop evapotranspiration under non-standard conditions. So, standard conditions, yun yung mga typical na mga crops. No? Pag ito naman, hindi. No? So, ito yung mga, kung napapansin nyo, ang crop evapotranspiration natin, based lang siya sa reference evapotranspiration, tapos meron lang dinadagdag na coefficient. No? So, itong coefficient natin, depende yan sa type ng crop at saka depende dun sa maturity. So, yun yung dinadagdag natin para makuha natin yung crop evapotranspiration. So, ang ETO, ito yung potential. Ito yung reference na evapotranspiration. Ito yung equation niya. No? So, the reference evapotranspiration is the rate at which readily available soil water is vaporized from specified vegetated surfaces. And then, it is from a uniform surface of dense, actively growing vegetation. So, ito yung mga assumption niya or reference niya. Isang crop na, ito, no? Representing expanse of at least 100 meters of the same or similar vegetation. Okay? So, ito yung formula ng ETO or yung reference evapotranspiration. Combination siya ng, ito, no? Uy, nawala. Anyway, combination siya ng itong Rn tsaka G. Ito yung radiation component natin. Ito may temperature. Tapos ito naman, saturation. Ito yung mga saturation. Tapos ito yung U. Ito yung wind velocity. No? So, sabi natin kanina, ito yung combination ng aerodynamic tsaka radiation na component ng evapotranspiration. Okay? So, ito yung equation ng reference evapotranspiration. Tapos yun, kailangan mo lang kunin yung Kc or yung coefficient ng crop. At saka ito na water stress coefficient tsaka crop coefficient para makuha naman yung adjusted or yung
non-standard na conditions. Ang third method natin is yung pan-evaporation. Ito yan, no? So, yung pan-evaporation, ito yung pinaka-simple yata na ma-imagine natin. No? So, maglalagay ka lang ng tubig dyan sa isang calibrated na pan. So, calibrated yan. Tapos, yung tubig dito mag-evaporate, no? So, bababa siya kasi mag-evaporate. So, i-measure mo lang yung nabawas, no? I-measure mo ngayon yung nabawas na volume. Ito yung concept niya, no? Measure mo ngayon yung nabawas na volume, tapos ilang hours yun. So, for example, nag-start ka ng 6 AM dito, tapos may measure mo siya ulit mamaya 6 PM. So, meron kang 12 hours na time. Kukunin mo ngayon yung nabawas na tubig, tapos yun, per 12 hours. So, makukuha mo na ngayon yung evaporation sa 12 hours. Tapos, meron ka nang idadagdag lang na coefficient again, pan coefficient, para makuha mo ngayon yung reference na evapotranspiration. Okay? So, pag nakuha mo na ulit yan, a-applyin mo na ulit na siya ng Crop coefficient, no? Para makuha mo yung Crop evapotranspiration. Okay? So, yan na yun. No? Both itong methods na Penman saka pan evapotranspiration, actually, kaya hindi ko siya masyadong madidiscuss ng detail kasi dito yan. No? Pag titingnan natin dito, sobrang haba ng steps niya, no, para makuha mo yung Crop evapotranspiration. Pero sobrang comprehensive naman, no? So, ito yung link ng step-by-step na pagkuha ng evapotranspiration gamit yung Penman-Montiel. Tsaka nandito rin yung pan-evaporation actually, no? Ang pan-evaporation and dito, no? So, pan-evaporation, tapos pan-evaporation, pan-coefficient, nandyan yan, no? May mga tables dyan, may mga charts na pwede nating gawing reference para pagkuha ng specific na Crop coefficient sa specific crop. So, nandito yan lahat, no? And then, I think yung FAO din, nagbibigay din sila ng isang Excel. I think, parang ilang years na yata nakakuha ko ng isang Excel na prepared na Excel na naka-tabulated na yung mga column ng radiation. Tapos, yung Penman-Montiel na equation, naka-input na doon, no? Ito, no? Naka-input na siya doon sa Excel na yun. No? So, I think, hindi ko alam ay ngayon kung free pa rin yan ng binibigay ng FAO, no? FAO.org. So, anyway, ito na yan lahat ng steps para makuha yung evapotranspiration. Specific talaga to sa isang study area mo. No? So, kahit yung mga radiation kasi, at a time of day sa isang year, iba-iba din yung value niya. No? So, kailangan talaga meron kang longitude, latitude, meron kang elevation para sa hangin. Yung long lat, yun yung position mo from sa Earth, no? Para makuha mo yung radiation na value, tapos yung elevation para sa wind, etc. etc. No? So, maraming components, maraming nangyayari dito sa evapotranspiration. Kaya, ito yan, no? Chapter 1 to 11 dito. No? So, anyway, nandito lahat ng mga pwedeng gamitin ng mga tables and charts. So, I think yun na yun para sa evapotranspiration. No? So, wala tayong sample problem. Medyo complex yung topic na to. So, kailangan natin ng medyo complex din sana na sample problem. No? So, yun lang. Pwede tayong tumulong kung meron kayong mga project na ganito. So, aaralin natin yung mga study area. No? So, specific kasi talaga siya, site-specific. And then, marami siyang nangyayari. No? So, baka hindi siya kayanin na isang lecture dito sa... Pero mas maganda siyang basahin. No? Kasi naka-step-by-step method naman. No? Kaya lang, sobrang haba lang talaga niya para gawa natin ng lecture dito. No? Baka sobrang haba naman ng video. Okay? So, ito. So, ilalagay lang natin sa description box yung link na to para mabasa niyo. Ito yun sa crop. So, may mid-season, late season. So, para ma-estimate mo yung crop na coefficient. Okay? So, nandyan na yan lahat. Na. So, yun. Yun na yun para sa lesson natin, evapotranspiration. And, yun. Sana ay, kahit pa paano, no, medyo naana naman natin. And then, yun. Wag lang mahiyang magtanong, mag-comment. Kasi, parang sure yata ako na marami talagang tanong dito. No? So, pag... Anyway, mas ma-apply nyo naman to, mas ma-appreciate nyo pag i-apply nyo talaga later on sa mga project nyo. Kung meron kayong mga project related on water balance,
hydrologic modeling, so mga ganun. So, dun yun na ma-apply yung mga ganito. So, okay. So, yan na yun para sa lesson natin on evapotranspiration. Salamat ulit sa pagsama sa atin dito. Huwag kalimutan i-like yung mga videos natin kung nagustuhan niyo yung content. And then, yun, thank you and see you ulit sa next na video upload natin.